Abril 30, 1945, ikinabit ni Hitler ang magasin sa Walter PPK. Sa sahig, si Eva Braun ay may bula ng cyanide sa bibig. Hindi ayon sa plano ang nangyari sa ikatlong Reich at malapit nang madiskubre ng dating Führer na pwedeng lumala pa ito. Nagising siya matapos ang putok ng baril, mainit ang pakiramdam at nakita ang sarili sa harap ng malaking pintuang bato. May nakasulat sa itaas, "Iwanan ang lahat ng pag-asa, kayong papasok dito." Bago makaisip si Hitler, isang may pakpak na demonyong nakapulang kapa ang biglang lumitaw sa harap niya sa ulap ng usok. "Maligayang pagdating sa impyerno, Adi," sabi ng demonyo habang tinutulungan siyang tumayo. Karaniwan si Virgil ang sumasalubong, pero ayaw niya doon. "Ako si Mephistopheles, o Mephisto kung gusto mo." Sumasakit pa rin ang ulo ni Hitler dahil sa tama ng bala. Tour guide sa Sirkulo ng Impyerno, Herr Hitler. Nabasa mo na ba si Dante? Ginawa iyon ni Mussolini. May kanya-kanyang parusa ang bawat sirkulo para sa iba't ibang makasalanan. At pipiliin namin ang angkop sa iyo. Kailangan nating magmadali. Ayaw mong paghintayin si Satanas dahil mahigpit siya sa oras. Si Hitler may tanong sa sarili niya at sinasabing siya raw ay mabuting tao. Sa kabila ng katotohanan, lahat ng tauhan niya ay itim. May mga bungo sa kanilang mga sombrero. Pumatay sila ng milyon-milyon sa mga kampo ng kamatayan. At bahagi ng dahilan kung bakit siya narito ay dahil doon. Sa impyerno ni Dante, tanging ang mga makasalanang hindi nagsisisi ang napupunta sa impyerno. Ang mga taong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at nagsisikap na itama ang mga ito ay mas malamang na magbayad muna ng kanilang mga kasalanan sa purgatorio bago sila makarating sa langit. Pero si Hitler, hindi siya nagsisisi sa pagsisimula ng kanyang digmaang mapanlipol, ang pinagsisisihan lang niya ay ang pagkatalo niya rito. Sa isang pitik ng daliri, dinala ni Mephisto si Hitler sa labi ng impyerno, ang unang bilog, limbo. Nagulat si Hitler sa nakita niya. Isang luntiang parang sa ilalim ng abong langit, may malaking kastilyong bato na parang pinta ng medieval na Alemanya. Tinawag ni Mephisto si Hitler na sumunod sa kanya. Sa kastilyo may mga sanggol, batang umiiyak, sinaunang tribo at mga estadistang Griego at Romano, parang panaginip ng history enthusiast sa gitna ng makasaysayang tao. Nalilito si Hitler kung bakit narito ang mga tao. Ang parusa rito ay hindi sakit o hirap, kundi ang malamig na kawalang pakialam ng lugar na malayo sa pagmamahal ng Diyos. Ang limbo ay impyerno para sa mga di nabinyagan at matuwid na pagano. Ayon kay Mephisto, nabinyagan ka noong 1904, pero wala kang mabuting katangian. Hindi ka bagay dito, pero dapat mo pa rin itong makita, sabi ni Hitler. Bakit daw demonyo? Gusto kong ipakita sa iyo na may bahagi ng impyerno na mas mabait pa kaysa sa dinanas ng mga inosente dahil sa iyo, sagot ni Adolf Mephisto. Pag-isipan mo yan. Habang ipinapakita ko ang mangyayari, muling pinalakpak ni Mephisto ang daliri niya. Nasa bagong lugar na sila, ang ikalawang bilog, pagnanasa. Wala na ang mga kaginhawaan ng naunang bilog. Madilim at nakakatakot ang yungib, puno ng malalaking, matutulis na bato. Biglang, isang malakas at walang tigil na hangin na may iyakan ang tumangay kay Hitler, parang hinihigop ng bagyo. Sumisigaw siya habang nililipad at inihahagis sa tila walang hanggang yungib. Habang pumapadyak ng pakpak si Mephisto para sundan, "Mine, anong nangyayari?" sigaw ni Hitler sa hangin. "Tumingin ka, Hitler," sabi ni Mephisto. "Welcome sa bilog ng pita. Gusto mo ng hangin sa buhay? Dito. Habang buhay kang mahahanginan, gets?" Napansin ni Hitler na may ibang taong nakulong din sa bagyo. Mga di kilala, pati ang kanilang panloob, ngunit hindi lahat ay di kilala. Napansin niya si Oscar Derlewanger, pinuno ng Derlewanger Prison Brigade na nang-abuso ng mga inosente. Namatay siya ilang buwan matapos ka. May ilang Polish na gwardiya ang natuwa sa kanya, sabi ni Mephisto. "Hindi ito ang huling pamilyar na mukha mo rito, Adolf. Pero bakit ako narito?" tanong ni Hitler. "Pinaparusahan ko ang mga sexual na degenerate," sagot ni Mephisto. "Hindi, pinarusahan mo ang mga bakla. Gusto mo bang pag-usapan ang espesyal mong ugnayan kay Gali Raubel, ang tindera sa Obersalzberg, o yung niligawan mo noong 37 ka na? O yung totoo, 17 lang si Eva Braun nung nakilala mo siya? Samantalang 40 ka na noon." Wala nang nasabi si Hitler at pinanood na lang niya ang lahat. Sa takot, habang gumagapang papasok ang dambuhalang ahas na katawan ni Haring Minos, hukom ng mga makasalanan sa bilog ng pagnanasa ni Dante. "Kailan kaya darating ang taong ito?" tanong ni Minos. "Magsisimula na ba ako?" wika ni Mephisto. "Saka na lang, marami pang ibang bangungot na pwedeng makita." Muling pinalakpak ng gabay na demonyo ang mga daliri at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nasa ikatlong bilog na sila. Ang katakawan ay parang malamig at walang hanggang hangin ng pita. Si Hitler ay agad napunta sa maruming putik, napapaligiran
ng gumagalaw na katawan, mas malamig pa sa nagyayelong temperatura. Bagay na bagay sa iyo ang bilog ng katakawan, Adolf, biro ni Mephisto. Nabasa ko ang mga tala mo noong hindi ka pa sumisinghot ng mas maraming meth kaysa sa buong lungsod ng Albuquerque. Minsan nakakakain ka ng 2 libra ng tsokolate sa isang araw at nilalagyan ng asukal ang alak mo pag di sapat ang tamis. Sa nanginginig ng ngipin, tanong ni Hitler, kasalanan ba kumain ng tsokolate ngayon? Oo. Nang magsimula ka ng digmaan na nagdulot ng gutom at 25 milyong namatay, doon napansin ni Hitler ang mga mukha sa putik sa ilalim niya. Pinagsilbihan ng mga gutom na bilanggo ng concentration camp ng magagarbong pagkain ang mga opisyal ng SS habang ang mga sundalong Aleman ay bumaril sa kanila. Mga taong sobrang desperado na kinailangan nilang kumain ng mga uod mula sa lupa para lang mabuhay. Habang nagsusugal ng buhay ang nagpuslit ng tinapay sa mga geto ng Hudyo, umuuwi namang busog sa masasarap na pagkain ang mga mamamatay taong sundalo. Si Kerberos, ang dambuhalang asong may 3 ulo, ay nagbabantay sa tarangkahan ng Hades sa mitolohiyang Griego. Sa impyerno ni Dante, si Kerberos ay gumagala sa putik ng bilog ng katakawan. Nilalapa ang mga makasalanan gamit ang kanyang 3 ulo, pero hindi niya sila mapapatay. Walang katapusan ang parusa sa impyerno at babalik lang sila sa putik. Pero wala nang oras para doon dahil mas malulupit pang bilog ang haharapin ni Hitler. Pumalakpak si Mephisto at agad silang napunta ni Hitler sa isang madilim at tuyong disyerto, ang ika-4 na bilog, kasakiman. Dito, ang mga desperadong nilalang ay pasan ang mabibigat na bag ng pera na nakakadina sa kanila. Pinipilit silang magtulak ng malalaking bato habang ang katawan nila ay nasasaktan. Kumusta ang bilog ng kasakiman? Tanong ni Adolf Mephisto. Nagalit si Hitler. Hindi ako sakim. Gagawin ba ng sakim ang pagbabalik ng kasaganaan sa bansa? Ginawa ko yon para sa kabutihan ng Alemanya. Pero hindi mo na kailangang magbayad ng buwis. Napakadalisay mo, sagot ni Mephisto. Biglang, binalot ng mga kadena si Hitler, binibigatan ang kanyang katawan ng napakabigat na pasanin ng kanyang mga kayamanang makamundo, ang maraming sweldo at ang benta ng kanyang mga libro. Habang itinutulak niya ang pasistang ideolohiya at tinatago ang pondo gamit ang Mercedes, napansin ni Hitler ang mga mukha sa paligid niya. Henry Ford, Edwin at Helena Beckstein, Fritz Thyssen, Gustav Krupp, ang mga mayayaman na ang mga mapagbigay na donasyon ay nagpalakas sa ambisyon ni Hitler. Lahat dahil naniwala silang magiging mas maginhawa ang buhay nila sa ilalim ng kanyang mapaniil na pamumuno. At dito nila gugugulin ang natitirang bahagi ng kanilang kawalang hanggan dahil sa kanilang kagagawan. Nagngingit-ngit si Hitler. Bakit siya pinagtawanan ng demonyong ito matapos ang lahat ng ginawa niya? Makinig ka, kasuklam-suklam na halimaw. Singhal ni Hitler. Isa akong taktikal na henyo. Ang dakilang pinuno sa kasaysayan, ipinikit ni Mephisto ang mga mata. Kumalma ka, Adolf. Wala kang mapapala sa galit. Maliban na lang sa pupuntahan natin ngayon. Sa isa pang pitik ng daliri ni Mephisto, napunta si Hitler sa ilog Styx, naglalaban para mabuhay sa maruming tubig. Literal ang ibig sabihin. Pisikal siyang nakikipaglaban sa mga taong natrap sa tubig dahil sa matinding galit. Nasa ika-5 bilog na sila. Galit o poot? Kung old school ka, ang mga taong puno ng galit ay isinumpang mag-away-away sa maruming tubig ng isinumpang ilog. Yung mga tahimik, magalit, malulungkot at may sama ng loob ay laging nalunod. Malapit doon si Mephisto ay nakaupo sa kahoy na bangka na iniikot ng mga patay. Si Hitler, bilang kaluluwa ng 56 anyos na lalaki na di donis noong nabubuhay, ay binugbog ng iba pang Regiaholics sa Styx. Sumisigaw siya ng tulong mula sa pagkalunod at pambubugbog. Ito ang kinabukasang ginawa mo, sigaw ni Adolf Mephisto mula sa bangka. Ginawa mong sandata ang galit, kinuha mo ang sakit ng mga Aleman at ginamit mo ito para udyukan sila sa galit gamit ang iyong paninisi sa iba. Kung ikaw ang nag-utos, ikaw ang magbabayad. Ganun ang kasunduan. At natukoy ni Hitler ang mga taong nakulong sa ilog kasama niya. Sila ang mahiwagang alpombrang, sinakyan niya patungo sa kapangyarihan. Ang mga tao sa malalaking rally, mga brown shirt, masisigasig na sundalong nagbuwis ng buhay, at mga taong galit. Ginawa niyang nakakatakot ang sandata at hindi na ito nakakatawa nang itutok sa kanya. Pero hindi lang tubig at ibang makasalanan ang dapat alalahanin ni Hitler. May mga halimaw din dito tulad ng sa ibang antas. Biglang sumusugod ang mga Furies mula sa itaas at si Medusa ay gumagapang sa dilim, nilalamon ang sinumang malas na madaanan. Habang papalapit ang mga Griegong halimaw kay Hitler, muling pinalakpak ni Mephisto ang kanyang mga daliri. Ngunit hindi ito ang pahinga mula sa sakit na inaasahan ni Hitler. Sa katunayan, lalala pa ang sitwasyon sa ika-6 na bilog, Heresia. Dito, sina Hitler at milyon-milyon ay nakakulong sa naglalagablab na libingan. Nararamdaman ang balat na bumubula
at kumukulo ng hindi namamatay. May mas masahol pa bang darating? Sa labas ng mga libingan, naglalakad ang mga erehe sa mainit na buhangin habang umuulan ng apoy mula sa langit. Habang sumisigaw sa sakit si Hitler sa naglalagablab na libingan, masayang pinapanood siya ni Mephisto na lumulutang sa ibabaw. Laging intrigang paksa ang paniniwalang panrelihiyon mo, sabi ni Hitler Mephisto. Inaangkin mong Kristiyano ka para sa kapangyarihan at sasabihin mong naniniwala ka sa kahit ano para makuha ang gusto mo. Pero ang altar lang na sinasamba mo ay kay Adolf Hitler. Walang matalinong sagot si Hitler, puro sigaw lang dahil nasusunog siya na aminadong nakakabawas ng saya sa eksenang ito. Pinaparusahan ng bilog ng erehiya ang mga hindi tapat sa paniniwala nila. May mga papa at obispo ring ginamit ang posisyon para magpakita ng kapangyarihan. Pinarurusahan din sa impyerno ng bilog na ito ang mga huwad na guro, isa pang titulong bagay kay Hitler. Niloko niya ang bansa. Pinakilos niya sila para sa digmaan at pagpatay ng lahi sa paniniwalang alam niya ang ugat ng kanilang problema, ang di umano'y masasamang gawa ng mga Hudyo at iba pang minorya. Kahit natutuwa si Mephisto na makita si Hitler na niluluto, may mas malupit pang bilog ng impyerno para sa pinununo ng Nazi. Bakit pa maghintay? Magkakaroon si Hitler ng walang hanggang oras para maranasan ito. Pinalakpak muli ni Mephisto ang daliri at napalaya si Hitler mula sa apoy ng libingan. At ngayon, napunta siya sa isang lugar kung saan mas kakaiba at mas sari-sari ang mga kasindak-sindak na bagay, ang ikapitong bilog ng karahasan. Dito magsisimula ang tunay na laban, gaya ng alam ng tagahanga ni Dante, dahil ang karahasan ay kabilang sa pinakamalalang kasalanan. May tatlong magkaibang singsing na nagpaparusa sa iba't ibang uri ng karahasan, at mararanasan ni Hitler ang lahat ng ito. Sa unang singsing ng karahasan, itinapon si Hitler sa kumukulong hukay ng dugo. Unang biktima ng kanyang takot ang mga Germanong Hudyo at iba pang minorya na pinahirapan ng kanyang brown shirts. Si Mephisto ay nanonood lang sa gilid ng hukay habang sumisigaw at nagpupumiglas si Hitler. Tuwing susubukan niyang umakyat, pinapana siya ng 4 na sentor na nagbabantay. Kita mo na kung ano ang ibig naming sabihin nang sinabi naming mas lalong lumalala ang mga parusa mula rito. Sa ikalawang bilog, karahasan laban sa sarili, napunta si Hitler dahil sa ginawa niya at naging baluktot at matandang punong laging nagdurusa. Dito, pupunitin ng mga harpy ang kanyang balat at sanga gamit ang kanilang mga kuko. Winawasak siya sa masayang sadismo. Sa ikatlong bilog, tungkol sa karahasan laban sa Diyos, sining at kalikasan. Lalong sumasama ang kalagayan ng dating Führer. Nag-e-enjoy na naman siya sa walang hangganang disyerto kung saan ang apoy ay bumabagsak, tulad ng apoy sa krematoryo na ginamit ng kanilang rehimen sa milyon-milyong pinatay nila. Siyempre, sa gitna ng karahasan, nakita niya ang libo-libong pamilyar na mukha, mga sundalo, opisyal ng SS at Gestapo na napatay ng mga pula o sa pambobomba ng mga alyado. Masayang sumali ang lahat sa karahasang pinasimulan ni Hitler. Milyon-milyon ang napunta sa impyerno dahil sa kanya. Kung akala mo tapos na ang paghihirap ni Hitler sa impyerno ni Dante, maghintay ka dahil may mas malalim at madilim pang impyerno na paparating pa. Sa isang hikab, itinaboy ni Mephisto si Hitler mula sa mundong puno ng karahasan, patungong ikawalong sirkulo. Pandarayang, o ang malbos na mataas sa ibabaw ng literal na nilimot ng Diyos na lupaing ito. Si Garyon, ang halimaw ng pandaraya, ay lumilipad. Isang halimaw na kalahating reptilya, kalahating mabalahibo. May mukhang tao at buntot ng alakdan ang namumuno sa kaharian. Maraming pandaraya sa mundo. Makakatikim talaga si Hitler ng matinding sakit at paghihirap dito. Una, sa kaharian ng mga bugaw at manunukso, haharapin ni Hitler ang nararapat na kaparusahan dito. Ang mga nagsamantala sa pagnanasa ng iba para sa sariling kapakinabangan ay sila ring itinataboy at hinahagupit. Pinipilit siyang magmartsa paikot sa isang malalim na kanal habang hinahampas siya at ang iba pa ng mga demonyong may sungay mula sa itaas dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa sona ng mga bolero, gamit nila ang salita para manipulahin ang damdamin ng iba. Si Hitler ay nasa isang malaking hukay ng dumi kung saan nakita niya si Goebbels, ang dati niyang kaibigan. Sa kaharian ng mga mangkukulam, nakilala ni Hitler ang Thule Society, grupong okultista na sumusuporta sa ideal ng Nazi. Ang kanilang parusa ay ang pag-ikot ng kanilang mga ulo, kaya't napipilitan silang maglakad ng paurong, magpakailanman, bulag dahil sa sarili nilang mapapait na luha. Samantala, si Hitler ay maglalaan ng panahon sa kaharian ng mga barator, mga politikong sinamantala ang kanilang mga posisyon para sa sariling kapakinabangan at pagyaman. Dito, si Hitler ay maliligo sa isang kumukulong kaldero ng alkitran, kung saan ang mga demonyong tinatawag na malabranque
ay nilalapa ang kanyang laman gamit ang kanilang masasamang kuko. Buti na lang, marami pa siyang kaibigan mula sa gabinete ng ikatlong Reich na kasama niya. Sa kaharian ng mga mapagkunwari, pinipilit siyang magsuot ng balabal na purong tingga, mahigpit na nakabalot sa katawan. Kailangan niyang maglakad sa makitid na daan habang pasan ang mabigat na balabal, tapos haharapin pa ang parusa ng mga magnanakaw. Kasama ang ibang SS opisyal na kumuha ng ari-arian ng mga bilanggo sa concentration camp. Patuloy silang inaatake ng makamandag na butiki, ahas at dulot ng digmaang pandaigdig. Si Hitler ay kabilang na sa mga makasaysayang tagapaghasik ng kaguluhan. Isang dambuhalang demonyo ang paulit-ulit na hinihiwa siya gamit ang duguang espada. Ngunit nabubuo pa rin siya pagkalipas ng panahon. Paulit-ulit ang parusa sa impyerno. Mas matindi ang sakit. Sa ibaba, tinitingnan ni Mephisto ang relo. Tara na, Adolf! Hindi ka pwedeng manatili dito magpakailanman. Hindi pa ngayon. May isa pang bilog at makikilala mo na ang pinuno. Ganito dumating si Hitler sa ikasyam na bilog bilang traidor sa bansa at mga kaalyado. Bahagya siyang nakabaon sa malaking blok ng yelo habang lantad sa malupit na hangin ang katawan niya. Sa blok ng yelo sa tabi niya, nakita niya ang kalahating nagyayelong katawan ng dati niyang kaalyadong si Heinrich Himmler, pinuno ng SS. Ngunit lumamig ang relasyon nila sa huling linggo ng digmaan. Nagtangkang makipagkasundo si Himmler sa mga kaalyado ng hindi alam ni Hitler, kaya ipinag-utos ni Hitler na tanggalan siya ng titulo at ipaaresto. Sumigaw si Hitler at tinanong si Mephisto kung bakit siya nilagay kasama ang taksil. Tumawa si Mephisto at sinabing, "Glass houses mein Führer. Malakas ang opinyon mo tungkol sa pagtataksil. Dapat sigurong tawagin sina Ernst, Reichswehrministerium at iba pang Sturmabteilung na ipinapatay mo noong Night of the Long Knives. Tapat pa naman sila sa'yo. Ano kaya masasabi nila sa pagtataksil?" Masyadong mayabang si Hitler para manahimik matapos ang buhay ng kayabangan. Nagmumura, sumisigaw, at naglalabas siya ng galit. Napaisip si Mephisto kung kayang tunawin ng purong galit ng tao ang yelo sa paligid niya. Baka iniisip ni Mephisto na oras na para pabagsakin si Hitler at ipakilala ang totoong pinuno at hindi basta si Sebrus lang sa isang pitik ni Mephisto. Nasa kaharian na ni Satanas si Hitler, sa pinakailalim ng impyerno. Sa isang tingin, natatahimik na siya. Isang dambuhalang nilalang na may pakpak na balat, tatlong mukhang ngumangata ng tao, at anim na mapanuyang matang nakatitig kay Adolf Hitler ng puno ng paghamak. Parang kaya nang pakuluin ang langis sa tindi ng titig. O madilim na Panginoon, ani Mephisto habang yumuyuko. Adolf Hitler, ipinakita ko na sa kanya ang mga opsyon. Ano sa tingin mo ang dapat maging parusa sa kanya? Saglit tumigil si Satanas habang nanginginig si Hitler sa kanyang Nazi na bota. Marami namang bagay na babagay, sabi ni Satanas. Pero para sa isang kaso na kasing espesyal mo, wala akong nakikitang dahilan kung bakit hindi ka namin pwedeng paakyatin at pababain sa mga singsing magpakailanman. Pagkatapos ng lahat, hindi ba't ang pagkakaiba-iba ang nagpapasarap sa kamatayan? Gusto mo bang makita si Hitler na hindi masaya? Subukan mong panoorin ang Paano kung magising si Adolf Hitler sa ika-21 siglo. Ito.